Hi, welcome back to my channel, and here's the environmentalism tips for today. Today, let's learn the importance of waste and garbage segregation. Proper waste segregation and disposal is essential for protecting the environment and public health. By separating waste by material type and disposing of it in an environmentally friendly manner, we can reduce pollution, prevent the spread of diseases, and conserve resources. Our waste directly impacts the environment, and its disposal pollutes the air, water, and soil. But if we will manage our waste properly, it will reduce greenhouse gas emission and improves the quality of air and water and the condition of any area affected by the waste. It's not all about segregation, it also facilitates the process of reuse, recycling, and recovery of waste. And our bida for today is one of the pioneer in the movie industry, no other than Mr. Leopoldo Salcedo. Tinagurian siyang the great profile sa industriya dahil sa husay niya in portraying dramatic heroes. Kung napanood niyo po ang video na ginawa natin for Anita Linda, si Leopoldo po ang unang nakapansin sa kanyang ganda dahil natulala ito habang may kaeksena sa kanilang palabas sa entablado. Dahil nabighani siya sa ganda ni Anita Linda na nasa audience nung time na yon, ay napansin ito ng direktor na si Lamberto Avellana at dahil doon ay nadiskubre si Miss Anita Linda at sumikat din bilang artista. Ang buo niyang pangalan ay Leopoldo Ganal Salcedo Sr. Ipinanganak siya noong March 12, 1912 sa San Roque, Cavite. Ang kanilang ama ay isang Espanyol na nag-migrate dito sa bansa at nag-asawa ng isang Filipina. Lumaki siya sa isang Kristiyano, relihiyoso at konserbatibong pamilya. Pagkatapos niya ng high school, sa edad na 15 taon ay pumasok siya ng seminaryo upang magpari. Ngunit nung nandoon na siya ay naramdaman niya na hindi ito para sa kanya. Kaya pagkatapos ng isang taon ay lumabas na siya ng seminaryo. Sa edad na 16 ay sumali siya sa vaudeville troupe ni Lobo Romeo noong 1929. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang manood ng mga palabas sa entablado. At kahit ng mga nag-aaral pa siya ay lagi na siyang kasama sa mga dula-dulaan o school plays. Ayon pa sa kanya, mula sa interview ng reporter na si Agustin Soto ay nag-sideline siya bilang isang ballyhooman. Tuwing hapon ay sumasakay siya ng kabayo na nakadamit ng isang sultan o prinsipe upang i-announce ang paparating na bagong pelikula sa mga sinihan. So it's like a form of movie promotion during that time. Hello, circa 20s and 30s. Exciting, no? Insert lang natin for your information, ballyhoo or bollyhoo means a noisy attention, getting demonstration or talk, or flamboyant or sensational promotion or publicity. Sa era natin, nandiyan ang TV, radio, at social media to promote a movie. So noong unang panahon, mano-mano pa, pero nakakatuwa din malaman how life goes with them dati. Since then ay naging aktibo na si Leopoldo sa paggawa ng mga dula at nagsimula siya bilang isang mang-aawit. Dumating ang kanyang break nang makita siya ni Alma Bella at ipinakilala siya kay Jose Nepomuceno. Si Alma Bella, by the way, ay isa rin sa mga naunang actress noong dekada 30. Isinama agad siya ni Jose Nepomuceno sa mga produce nitong pelikula at noong 1934 ay pinalabas ang unang pelikula ni Leopoldo na Sawing Palad. Sumunod naman niyang proyekto ay ang Santong Diablo at Anak ng Pare. Dahil sa matipunong pangangatawan, karisma at kagwapuhan ay naging instant matinee idol siya. Taong 1936 ay lumipat siya ng Parlaton Pictures at ginawa ang pelikulang Ang Itinapon.
Taong 1937 naman ay gumawa siya ng pelikula sa Philippine Films na Gamo-Gamong Naging Lawin. Kumita ng husto ang pelikula at dito siya sumikat ng husto. Umabot sa 15 pelikula ang nagawa niya sa Philippine Film at kadalasan ay katambal niya si Rosa del Rosario. Ayon niya sa kanya ay ito ang kanyang paboritong leading lady. Ang mga markado nilang pelikula ay ang Walang Sugat at Huling Habilin noong 1939. Sinasabi na ang pinaka-the best na pelikulang nagawa ni Leopoldo ay ang Huling Habilin. Wait lang po, walang naitala kung ano ang kanyang palayaw which is very common nung time na yon. So I guess it could be Lolong or Polding. So what's your guess? So maaga nating pag-usapan ang kanyang love life. So medyo chick boy po ang ating bida for today. May mga naitala na nagkaroon siya ng relasyon kina Sita Delia, Luz Magkawas, Merly Tuason at Natividad Lim Tuazon. Naitala din na 2 beses siya nagpakasal, una ay kay Trinidad Salas at kay Encarnacion de Leon. Sumaaring pumanaw yung isa at kaya siya muling ikinasal dahil I think hindi pa naman uso ang annulment nung time na yon. Nagkaroon siya ng 10 anak sa kanyang mga nakarelasyon o mga naging asawa. 4 na babae na sina Cecilia, Josie, Leia at Yvonne Salcedo. 6 naman ang mga lalaki na sina Cesar, Edgardo, Olen, Leopoldo Jr., Nicasio at Patrick Salcedo. Hindi na itala ang bawat ina ng kanyang mga anak ayon sa ating pagsasaliksik. Nang maikasal siya kay Encarnacion de Leon na anak ni Doña Sisang de Leon, isa sa mga founder ng LVN Pictures, ay nalipat na rin siya dito. Ang mga pelikulang nagawa niya sa LVN Pictures ay dinirect ng magaling na direktor na si Manuel Conde. Ilan sa mga ito ay ang Maginoong Takas, Villa Hermosa, Hiyas ng Dagat, Caviteño at Ararong Ginto. Nang dumating ang ikalawang digmaang pandaigdig ay sa entablado muna nagtanghal si Leopoldo noong Japanese occupation sa bansa. Gumanap siya sa mga stage plays na dinirect ni Lamberto Avellana. Sumali din siya sa guerrilla troops at nahuli siya ng mga Hapon at ikinulong. Papatayin na sana siya ng mga Hapones ngunit nailigtas siya ni General Aquino, isang kalibapi opisyal na ama ni Ninoy Aquino. Dahil nakilala siyang artista ay pinilit siya ng mga Hapon na gawin ang propaganda movie nila na may pamagat na The Dawn of Freedom. Ang tema ng pelikula ay ipalaganap sa mga tao na mabuti ang mga Hapon at masama ang mga Amerikano. Sa pelikula ay ginampanan ni Leopoldo ang role na trinidor siya ng kanyang superior na isang Amerikano at binaril sila ng mga sundalong Kano habang inililigtas ang mga sundalong Pinoy. Pagkatapos ng digmaan noong 1945 ay muling naging aktibo ang lahat ng mga artista sa paggawa ng mga pelikula. Ang tema na pinili ni Leopoldo na gampanan sa mga pelikula ay tungkol sa mga gerilya, dokumentaryo ng hirap ng mga tao pagkalaya sa mga mananakop, at ang ilan sa mga ito ay Lupang Pangako at Kamagong. Ginampanan din niya ang mga role sa pelikula about social issues tungkol sa labor problems dito sa bansa gaya ng Bisig ng Manggagawa, Tayog ang Bayang Api, at Batong Buhay. Malaki ang kinita ng kanyang mga pelikula at si Leopoldo ay isa sa mga sought-after actor ng dekada 40 at 50. Siya rin ang unang aktor na naging freelance at hindi pumirma ng kontrata sa isang film studio lang. Mataas ang kanyang talent fee at kabilaan ang mga ginagawa niyang mga pelikula at halos sabay-sabay pang ipinapalabas ang mga ito sa sinihan. Taong 1946 ay naging vice president siya ng Nolasco Productions. Naging matagumpay naman ang collaboration niya kay Luis Nolasco at nakapag-produce sila ng ibang genre ng pelikula. Gaya ng Siete Dolores, Ginoong Patay Gutom at Mga Busabos ng Palad. Taong 1947 ay nagsimula siyang mag-direct ng pelikula. Ito ay ang Sierra Madre sa LVN. Co-director lamang siya dito at meron itong totoong director at hindi naman siya na-credit sa pelikula. Inamin naman niya na wala siyang pasensya sa pagiging isang direktor. Ginawa rin niya ang dokumentaryo ng buhay ni Luis Taruk
Ngunit hindi ito natapos dahil nagkaroon ito ng presidential ban. Si Luis Tarok ay leader ng Hukbalahap na taga Pampanga at number 1 na kritiko ng Pangulong Elpidio Quirino noong panahon na iyon. Taong 1950 ay itinayo ni Leopoldo ang sarili niyang film company, ang Leopoldo Salcedo Productions or LGS Productions. Una niyang produce ang pelikulang Dalawang Bandila na naging directorial debut ni Ben Fileo. Ang ilan pa sa mga na-produce niya ay ang La Roca Trinidad, Talampasan, Parole at Highway 54. Highway 54, by the way, is the old name of now EDSA. Nagbigay din siya ng break sa mga baguhang artista gaya ni Tony Santos at Rosa Rosal. Nagsilbi rin siyang tagapayo at ama ng mga bagong action stars. Sa pelikulang Apat na Patak ng Dugo ni Adan ay gumanap siyang ama ni Joseph Estrada, Roberto Gonzales at Vic Vargas. Naging paboritong aktor din siya ng magaling na direktor na si Gerardo de Leon. Nagkatrabaho sila sa mga pelikulang Hating Gabi, Bicol Express, Noli Me Tangere, Moises Padilla Story at marami pang iba. Ang pelikulang Moises Padilla Story ang unang nagbigay ng FAMAS Award kay Leopoldo noong 1961. Hango ito sa tunay na buhay ni Moises Padilla na pinatay at pinahirapan ng mga private army ng governor ng Negros Occidental. Ito ay dahil ayaw niyang i-withdraw ang kanyang kandidatura at malakas siya sa masang Negrense. Muling nanalo sa FAMAS si Leopoldo noong 1976 bilang isang Best Supporting Actor para sa pelikulang Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon na dinirect ni Eddie Romero. Pinarangalan din siya ng Lifetime Achievement Award ng Gawad Urian. Halos 6 na dekada ang itinagal ng kanyang karera sa showbiz. At nagpahinga na siya pagpasok ng dekada 80. Ang huling pelikula niyang ginawa ay ang comeback movie niya na remake ng pelikulang Sakay noong 1993. Gumanap siyang ama ni Macario Sakay, ang title role na ginampanan din niya 54 years ago. On his twilight years, naratay siya ng 1 taon bago siya pumanaw noong June 11, 1998 sa edad na 86 years old. Narito naman ang mga naitalang pelikulang nagawa ni Leopoldo Salcedo ayon sa ating pananaliksik. Kung may karagdagan kayong impormasyon, paki-comment na lang po sa baba. 1934, Sawing Palad. 1935, Santong Diablo at Anak ng Pare, at noong 1936, ang Itinapon. 1937, Gamu-Gamong Naging Lawin, Ang Kumpisalan at ang Batas, Lihim ng Ina, Umaraw sa Hating Gabi, at Sampagitang Walang Bango. 1938, Kalapating Puti, Dalagang Silangan, Biyaya ni Bathala, at Anak ng Hinagpis. 1939, Walang Sugat, Ikaw ang Dahilan, Mayroon Nga Bang Diyos, Matamis na Kasinungalingan, at Sakay. 1940, Magdalena, Flores de Mayo, Libingang Bakal, Huling Habilin, Karinyosa, Maginoong Takas, Nag-iisang Sangla, at Alitaptap. 1941, Hiyas ng Dagat, Rosalinda, Villa Hermosa, Ararong Ginto, at Ilang-Ilang. 1942, Caviteño at Prinsipe Tinyoso. 1943, Tia Juana. 1944, The Dawn of Freedom. 1946, Death March, Ginoong Patay Gutom, Fort Santiago, at Doon Po sa Amin. 1947, Bakya Mo Neneng, Hanggang Langit, Kamagong, Tandang Sora, Tayog ang Bayang Api, Sorry na Lang, Sangiti Mo Lamang, at Kamay ng Diyos. 1948, Siete Dolores, Puting Bantayog, Mga Busabos ng Palad, Sierra Madre, Hindi Kita Malimot, Luis Taruk, Bayani Utulisan, and It Was an Unfinished Movie.
1949 El Diablo, Kayumanggi, Capas High School, Cuba sa Quiapo at Lupang Pangako. 1950 Florante at Laura, Hantik, Kondiman ng Luha, Batong Buhay, Horamentado, Tatlong Bagwis, Dalawang Bandila, Tatlong Dimbas at The Spell. 1951 Higanti, Irog Paalam, Bisig ng Manggagawa, Dugo ng Bataan, La Roca Trinidad, Tatlong Patak ng Luha. 1952 Neneng Ko, 1953 Pagsikat ng Araw, Dr. Kulam, Tinig ng Tagumpay, Kambal na Lihim, Highway 54, Tampalasan, Looban at Walang Hanggan. 1954 Pusong Ginto, Iskandalosa, Buntot Pagi, Multo sa Opera, Mr. Dupong, Golpe di Gulat, at Sa Wakas. 1955 Ito ang Aming Daigdig at Divisoria, Quiapo. 1956 Saigon, Apat na Kasaysayang Ginto, Montalban Brothers, at Huling Mandirigma. 1957 Familia Alvarado at Bicol Express. 1958 Apat na Pulubi at Matandang Tinali. 1959 Sexing Sexy, Sandra, Ang Matapang Lamang at Big Time Berto. 1960 Escape to Paradise, Matandang Pa-Charming, The MPD Story. 1961 The Moises Padilla Story, Espionage at Nolimi Tangeri. 1963 Juan Tamad, 1966 Room 69 at Laman ng Aking Laman. 1968 Anino ni Sisa at Commander Dimas. 1969 Azero Brothers, Sinakdal ng Bayan at Texas Brothers. 1970 Kidnappers, Ako'y Tao, May Dugo at Laman, Angelito Negro, Mayo, Disyembre at Krisis. 1971 Plaza Miranda at Apat na Patak ng Dugo ni Adan. 1972 Viva Saldo, Abenturero, Bandolera. 1973 Ang Bukas ay Atin at Anak ng Aswang. 1974 Magnung Harabas at Vivian Volta. 1976 Apat ang Naging Mister Ko, Mahiwagang Cruz, Juan de la Cruz, at Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon. 1977 Burlesque Queen, 1978 Blood Run, at 1993 Sakay. Wow, grabe no, ang sipag po ng isang Leopoldo Salcedo. Sa dami ng kanyang mga nagawang pelikula ay talaga namang buong buhay niya ay binigay niya sa industriya. Eka nga nila ay nagkakaroon ng sigla ang buhay natin kapag mahal natin ang ating ginagawa. Naway maging inspirasyon sa ating lahat ang buhay ni Leopoldo Salcedo. More than just good looks, he was also radical with his characterizations, preferring to portray the politicized and the social outcast, the underdog and enraged sheep, while his mestizo confreres chose the dusted tuxedos and the rank perfumes of the music halls. From the very start, his approach to acting has always been to emphasize being, to be honest to oneself, to pour one's heart and soul into the role, and to eschew the artificial as this could be magnified several times on the big screen. Thank you for watching and hanggang sa muli.